Bishkek City Snowfall here in Kyrgyzstan. South Korea. You wanted to go I want to inside go there. to Korea. Alam mo, ito yung pinakamalamig na na-experience ko, negative 12. Nasummarize ko na yung mga total na nagastos natin sa Kyrgyzstan. Hi guys, welcome back to my channel. Mabilis ang intro lang kasi nagulat ako pag labas ko ng pintuan ng hotel. Tignan nyo. Hala, nag-snowbie. Nabalot ng snow ang Bishkek. Ang dulas. Hala, ang dulas kahit yung sapatos ko yung black. Nadudulas ako, girl. Kasi yung pinto nila dito, ay yung floor nila dito tiles eh. So tiles, lagyan mo ng snow, madulas siya. Okay guys, last day na natin dito sa yellow agad yung sapatos ko. Last day na natin dito sa Bishkek. Tapos biglang nag-snow sa city. Di ba nag-snow naman sa mountain? Pero dito sa city, sa first 3 days natin, hindi siya nag-snow. Tapos ngayon na last day na natin, nagulat na lang ako, negative 6 degrees Celsius ngayon. Tapos, nabalot talaga ng snow ang Bishkek. Ito yung aming hotel, di ba? Pinapakita ko sa inyo to dati, yung cozy hostel. Yan, napuno na siya ng snow dito. Yan, yun. So nag-check out na ako sa aming hostel kasi walang tao sa reception, walang tao sa front desk. So iniwan ko na lang yung susi ko. Tapos may malaki kasi akong luggage, no. Iniwan ko na lang doon. Paano kaya yun? May lock, naka-lock naman yung luggage ko. Kasi lang naman dalhin natin siya dito kasi alas 12 pa lang. 5 PM pa ako aalis ng city kasi gabi pa yung flight ko. So may 5 oras pa tayo na spend sa city. Ayoko naman na dalhin yung bag kasi maputik, no. Dinala ko na lang yung isa kong backpack. Kasi dito yung laptop ko. Ayan, no, nag-snowfall. Nakikita niyo ba? Ayan o, sa buhok ko. So, ang gagawin lang natin today, mag-walk around ang putik din pala ng snow, no? Tingnan nyo, oh. Dahil nga, nagko-combine siya sa sand. Ayan, no, nagkakaroon ng putik. Saan tayo pupunta? Kagabi dyan ako nag-coffee shop, guys. Sa tapat lang ng hotel namin, may cafe dyan, Giraffe Coffee. Ngayon, saan tayo? Meron akong parang pangit. Meron akong pang sa ulo pero kaya pa naman. Pero pangit. Kailangan na yata natin kasi maulan. Ay shucks, madulas talaga bro. Madulas talaga. Bawal ka maglakad sa may mga tiles doon kasi mga rough surface lang. Parang first time ako nakakita ng city na nag-snow. No? Kasi sa Switzerland, nagpunta tayo nag-snowfall pero sa mountain din yon. Sa mismong city, hindi siya nag-snow. Sa Korea, hindi pa ako naka-experience ng snowfall. Sa Japan, hindi pa ako naka-experience ng snowfall. Nakakita na ako ng snow. Pero yung nagpo-fall sa city, hindi ko pa na-experience. So, very memorable ang Kyrgyzstan. Kasi ito yung pinaka-first city snowfall na nasa city ka, tapos biglang nag-snow. Wow! Magical! Elsa? Alpha ba? Feeling ko mula kagabi nag-snow na siya kasi sobrang kumapal agad eh. Hindi naman siya kakapal kung bago lang, 'di ba? Ang galing naman, no. Yung first city snowfall, nandito rin tayo sa Kyrgyzstan, no. Naabutan natin yung pinakauna. Nung sa Ala Archa, sabi rin ng tour guide namin, yung day na yon, yung pinaka heavy na snowfall, sobra talaga. Kasi ito naman, parang ito yung pinaka first snowfall sa city nila. December, ano ba ngayon? 8? 9? December 10 na pala. December 10. 2025. Yan na siya. Bishkek. Lakad tayo doon. Maputik din pala, no. O nagiging maputik yung city kasi nagko-combine talaga yung dumi tsaka yung snow. So mas may dulas factor, no. Mas madulas, so dahan-dahan lang tayo sa paglalakad. Yung gagawin natin dito, iniisip ko nga bumili ng damit kasi itong mga jacket ko 6 lang to, guys. 18 days ako dito, 6 lang yung jacket ko na makakapal. Pero ang pinapalitan ko yung ito. Ayan, dapat marami kayong thermal. Kasi yung thermal, dapat magpapalit kayo everyday kasi yun yung magiging makate. Itong jacket naman, hindi naman siya nangangamoy kasi winter. Wala nga siyang amoy eh. Pwede mo siyang ulitin. So minsan ginagamit ko ng 2 times or 3 times. Yung thermal, kailangan yun yung lagi nyong lalabahan. Or dapat marami kayong dala. Ako, thermal talaga yung marami akong dala. Tapos, iniisip ko bumili ng bagong damit. Kahit isa lang. Kasi parang yung jacket ko, 3 times ko na nasuot silang lahat. Or yung iba 2 times naman. Pero parang deserve ko na ng isa pang jacket. Para naman may iba akong suot dito. Iniisip ko kung mag-mall tayo today. Shopping ng isang jacket.
or dahil pala kakain muna tayo. Ito na yung city. Guys, may nakita akong mall, Bishkek City Park, pero medyo 30-minute walk siya. Pero ilalaban ko na yung paglalakad. Medyo madulas, alam mo yung ibang mga nagbabike, tsaka yung mga parang scooter na, yung nakatayo na scooter. Yung iba sa kanila natutumba kasi madulas yung yellow, di ba? Sabi ko, oh my gosh, pero mukhang sanay na naman sila. After nila matumba, babangon lang sila tapos ride ulit. Tignan nyo. No, ang hirap din pala ng nag-i-snow sa city kasi yung mga kotse nyo, no? Mapupuno siya ng snow. Yung gloves ko, nagpack na kasi ako ng damit ko, so nandun na sa luggage ko, yung iniwan ko sa hostel. So kailangan pala ng gloves ngayon kasi negative 6 degrees. Ngayon ko siya kailangan, pero tinatago ko na lang yung kamay ko sa bulsa ko. Ay, ang ganda ng park. Wait lang. Tingnan mo yung park, ang ganda. No, nadadaan-daanan ko tong park no, naglalakad ako nung isang araw. Ganyan pala siya pag winter, oh. Nabalot na siya ng snow. Pero ang ganda. Pero yung expectation mo na kapag snow parang madali lang, mahirap ilakad guys kasi maputik. Especially kung yung mga places na may mga sand. Siguro sa Japan kasi parang simentado yung buong city doon, di ba? Wala masyadong lupa. So baka hindi siya masyadong maputik. Pero kapag, for example, dito sa Uzbekistan, sa Kyrgyzstan, medyo kailangan maingat to sa paglalakad. Ay, ang ganda talaga ng park. At least nakita natin siya ng, ang ganda naman ng timing natin. Nakita natin siya ng wala pang snow, yung park na walang snow, plus yung park na may snow. Ay, ang ganda. Mga kailangan yung pag-ingatan yung mga putik. Ay, shit. Ay, nako. Baka madulas, bro. Pero you know what? Kahit sobrang lamig, mas gusto ko to kasi sa sobrang init. Mas kaya ko talaga ang winter kaysa sa summer. Yung summer kasi, naglalakad ka, tas init na init ka, may pangapawis-pawis ka na. Dito, nilalamig ka lang, ganun-ganun ka lang. Kahit nilalamig ka, pretty pa din, di ba? Pag winter, kahit maglakad ka ng matagal, maintain ang ganda. Sa summer kasi nahuhulas ako, kasi papawisin din talaga ako. So, mas prefer ko yung hindi ako pinagpapawisan kasi pag summer, konting kibot ko lang, umaagos na agad yung gripo sa katawan ko. Yung guys, pag winter tas sasakay sila ng snow, ang hirap din, no? Lalo na yung mga senior citizen, akit sila sa bus, maputik, mas mag-aantay ka ng bus stop, ayan, no? Habang may snowfall, malamig. Ako na minsan lang makakaranas ng snow, natutuwa ako dito. Pero feeling ko yung mga lokal dito, baka hindi na, baka ayaw nila ng snow or ayaw nila ng winter kasi nga maputik, mas inconvenient sa kanila. But as a turista, wala kasing snow sa Manila, pagbigyan nyo na ako. Masaya ako pag nakakita ng snow sa city. Ang ganda dito, oh. Yung mga ibang bata, naglalaro sila sa may snow. Gusto ko mag-picture dito pero video na nga lang. Bishkek! Diba? Ganda ng background natin, white na white. Thank you Lord for another first time city snowfall here in Kyrgyzstan. May pumasok na snow sa ngipin ko. And guys, after mga 30 minutes siguro of walking, nakarating tayo sa mall. Makapagpahinga na tayo sa snow kasi kanina pa ako nilalamig. Pero usually pag ganito sa mall, mas mainit siya. Tara, pasok tayo. Yung mall nila wala ring guard, no? So papasok ko lang. Or may guards ba? So next na tayo. Yung Bishkek Park. Ito yung name ng mall. Sarap ng init. Ito yung, may Christmas tree din sila dito, no? Ito yung tsura ng kanilang mall, guys. Bishkek Park. May pa Christmas tree si Mayor. Check natin yung mga brands nila dito. Parang ano din naman. May mga international brands din. Hindi ko alam yung brand na yung Gant. Sa 4th floor ng mall, meron silang food court. Ayan, no? May mga Japanese food and pizza, wok, parang Chinese ba yun? And then of course may mga KFC, ganyan, kebab. Pero maliban sa ang hirap maghanap ng upuan kasi lunchtime ngayon, parang hindi ko feel kumain dito. So maghanap muna ako ng where to eat near me na restaurant sa labas. Pero if mapunta kayo dito, may mga ano naman, may food court sila dito. Mga few minutes away from the mall lang may nakita ko Sierra.
Parang coffee shop na restaurant. Bukas na kaya sila? Tara, dito na lang tayo kumain. Mas walang tao. Yun guys, yung itsura ng cafe. May mga tao pala. Mukha lang walang tao pag nasa labas, no? Pero pagkapasok mo, may mga tao pala. Yan, cutie. Guys, ito yung menu nila. Wala silang English, pero may mga picture naman. So, sa picture lang tayo. Yan, may pancake, sausage, egg. Nasa 660 Kyrgyz som. So, mga 400 pesos siguro yan. Yan silang mga nachos, burgers. Yan, burger mura lang. Ay, hindi pala burger. Ano yan? 300 lang. So, magkano lang yan? Mga 200 something. Like this or scramble? Which one is better? You think? What you want? Yeah, maybe sunny side. Like this. Okay. Yeah. And then, And sausage or ham? maybe sausage. Yeah. Sausage by chicken or by Beef? Beef. Yeah, beef maybe. Let's try beef. Okay. And coffee, tea, or lemonade. Oh, there's coffee here? Okay. Coffee only brewed or brewed with milk. Brewed with milk. Brewed with milk. Yeah. Okay. Something else? What else can you recommend for dessert? For dessert, you can explore our fridge. Oh, you have cake? Okay. Okay, sure. Yung guys, for dessert daw pwede tayong mamili dito. Meron sila mga cupcakes, cookies, and what can you recommend? This one. What is chocolate? It's bird's milk. Bird's milk? Bird's milk. It's the name of the dessert. Okay, bird's milk. But Or strawberry. Okay. Strawberry tartalyevka. Yeah, maybe I'll try this one. Try this. Yeah. Okay. Yan. So yung order pala yung 660 na sinasabi ko sa inyo kanina na may pancake, may sausage, may kape na may drinks na pala siya nakasama. So not bad no, 400 pesos. Like may mga sausage ka na parang breakfast meal tapos meron drinks na kasama. Tapos nag-order na ako ng dessert. Yung sinasabi niya, nire-recommend niya na bird's milk. Sabi, try na lang natin para kakaiba no. Hindi ko pala natanong kung magkano yung bird's milk. Thank you so much. Should I pick up? Yes, thank you. Ito. Ay. Cheesecake ba ito? Basta parang ganyan guys. Cheesecake yata na may chocolate. Pero mamaya ako nakakainin. Gusto ko munang kainin yung main course natin. Hindi ko natanong kung magkano yung bird's milk. Pero feeling ko naman mga ano yan, 100 pesos. Ay hindi, mga 200 pesos siguro. 150 pesos to 200 pesos. Estimate. Tapos nag-offer sila is, I want to pin my Pin location where you're from? Ah, here? Here on the map. Yeah. Location. Oh, sige. Yeah, thank you. And guys, so I'm gonna pin I'm from the Philippines. I thought you from Thailand. Thailand? I thought. Oh, yeah. Thailand is here. So close. Yeah, so close. But there are 3 people from the Philippines already pinned, and then I live somewhere here. Near Manila, but yeah, here. Philippines. There. You're from... Thank you. Are you from Kyrgyzstan? From here, yeah. Oh, yeah. How did you learn to speak English? I learned at courses, at private Courses? Yeah. In the university or in school? Just private courses. A private course. Like tutor. Out of school Yeah. or university. Oh, yes. Because I'm preparing for graduate at university there. Where? South Korea. You want to go I to want to South go to Korea? South Korea. Oh, you also look like a Korean. Yeah, you have that Korean look. Actually, Kazakh. Oh, Kazakh, yeah. Oh, good luck on your university. Thank you. Pwede mo pala ipin dito yung kung saan ka nang galing. So, yun, may mga nagpin na kung saan sila galing. Amazing. Apat na kami from the Philippines. Sino ba kayo? Ay, actually 5 na, may isa pa pala dito from Mindanao. Ayusin ko ngayon sa akin, baka mahulog. So, 2 from Luzon. Isa sa parang taga Negros itong green. Kasi to taga saan ba tong yellow, and then taga Mindanao itong blue. Hi sa mga nagpin din dito. So yun guys, wala akong leeg. Dito sa Central Asia, ang mga nahuhula sa akin, una,
Japan. Lalo sa Uzbekistan, ang daming akala nila Japanese ako. May Chinese, minsan Chinese. Kahit hindi naman ako singkit, di ko alam ba't nila sinasabing Chinese. Or minsan Korean kapag yung suot ko mga pang opa-opa. Tapos ngayon, first time lang may nagsabi sa akin na Thailand. Wala pang nakakahula ng Pilipinas. Laging may ibang hula. Tapos kailangan ko pang sabihin ng yung totoong country. Yan, tikman na nga natin cake. Wala pa kasi yung breakfast. Ay, wala pa yung main dish. Pero nagugutom na ako. Piniprepare pa nila ng maigi. So yan, parang cheesecake siya. So cheesecake, tapos may chocolate on top. So yan, so marami siyang layers. Ito yung recommended nila, no? Wow. Yung parang pinaka base niya, para siyang muffin. Tapos ito cheesecake, tapos may chocolate na malambot din. So parang tatlo yung texture niya. Chocolate, cheesecake, tsaka yung parang, ayun, yung bread na yun. Yung pinaka base niya. I love it. Hindi siya sobrang sweet actually. Parang yun sa chocolate yung nanggagaling sweetness niya. Tapos brewed coffee with milk. Okay. May natin ubusin kasi dessert to eh. Para matagal, piniprepare pa nila yung breakfast eh. Para magti 30 minutes na yata. But it's okay, baka naman masarap. So yun guys, dumating na. Kaya naman pala natagalan. Kasi fresh na fresh pala talaga. Nararamdaman ko pa yung init ng pagkaluto ng waffles. Sausage, ito yung egg. Ito yung maple syrup siguro. And some toast. With our coffee. My God, na-excited ako kumain. Na-excited ako kumain. Ganda ng Kyrgyzstan, no? Alam nyo, pumunta na Sorry, binubudol ko na naman kayo. Punta kayo ng Kyrgyzstan. Inuulit ko, ang experience niya, kasi may snow, parang Switzerland na parang nasa Europe ka because of the buildings. At the same time, presyong Asia. Alam mo yun, ito, 400 pesos lang. Plus siguro ito mga cake 200. So 600 pesos lang itong malakong meal. If mag-euro kayo, 600 ano lang yun. Kape tsaka ito. Wala ito. Kape tsaka cake lang siguro yung 600 pesos. Pero dito, isang full meal na 600 pesos. May nakikita ka na snow na pumapatak. Mababait yung mga tao. Ano? Hindi pa rin kayo convinced. Sige na, push nyo na yung Kyrgyzstan, ha? Visa on arrival lang dito. Hindi nyo na kailangan mag-apply ng visa sa Philippines. Like, nagre-recommend yung mga nababasa ko, merong e-visa, wag daw kayo mag-e-visa kasi minsan nadi-deny. Dito na lang talaga, pagkadating nyo dito, mag-fill out lang kayo ng form, bayad ng $50, and then that's it. Parang feeling ko naman walang nadi-deny, no? Basta magbayad ka lang, pwedeng credit card, po ayun na, makakapasok ka na sa country nila for 30 days. Tama ba 30 days or 21 days? Sorry, i-check nyo na lang guys. I'm not sure kung 30 days or 21 days. Ano, sarap ng sausage. Lagyan natin ng Actually, kahit wala ng syrup, masarap, nasasarapan na ako. Parang perfect na sa akin yung combination ng waffle plus sausage. Yun nga, kung mas masarap. Yung bibigay siya ng a little bit of sweetness. So, magandang ano din naman, magandang factor. Happy. Cheers tayo. Cheers. Kung may free day din kayo na ganito, diba? First day arrival dito, free day ko lang. First 2 days, nag-tour tayo, so very busy. Then last day ito, free day ko lang. Masaya din kasi yung parang free and easy day mo lang na as in, ganito ka lang, kape ka lang sa city nila, tinitignan mo lang yung nangyayari. Na-explore mo both yung touristy side of the place, plus the local side, or yung kung saan lang kumakain yung mga lokal. Ang sarap ng egg. Alam mo, parang normal lang naman yung lasa. Pero ang sarap niya because of nandito ka sa Kyrgyzstan. Alam mo, masarap kasi may nakikita kang snow, malamig. So, i-add nyo na ang Kyrgyzstan sa inyong bucket list and tag me sa aking mga social media accounts. Pag nakapunta na kayo dito, tag nyo ako and I will be happy to see na nakarating din kayo dito. Ha? Alam nyo, now that I'm experiencing all of these experiences, parang mapapaisip ko na grabe ang galing ni Lord. Parang lahat talaga nangyari sa life ko, kailangan pala talaga siya mangyari para makapunta ako sa kung nasan ako ngayon, di ba? Parang single ako. Single ako. Kasi feeling ko kung in a relationship ako, hindi ko magagawa yung pagvo-vlog. Hindi ako mapupunta sa ganitong path siguro kung may karelasyon ako. Tapos yung mga unanswered prayers ko before sa career ko na
Gusto ko mag-abroad pero hindi talaga nangyayari na makapag-abroad na. Parang laging basta hindi siya nangyayari. Kasi may ibang plano si Lord sa akin. Tapos parang minsan nag-ano na ako dati na, Lord, bakit ba ayaw mo ibigay sa akin to? Parang ibigay mo na sa akin to. Gusto ko lang umalis ng Pilipinas. Gusto ko lang mag-abroad, ganyan. Pero may iba pala siyang plano sa akin, no? Tapos, yung corporate job ko na nag-work ako ng 10 to 11 years of being in the corporate, parang feeling ko ang dami kong natutunan when it comes to my finances, kung paano ko i-manage yung finances ko. Kasi kung hindi ko natutunan yung mga yun, baka kung binigay ni Lord sa akin yung ganitong blessing, mauubos din agad, di ba? Parang hindi ko rin mamamanage yung pera ko. Kumbaga lahat ng pinagdaanan ko sa life, God was preparing me pala for this moment. Wait lang, baka maiyak naman ako. Ayoko na. So, ayan lang. Ayokong umiyak kasi nasa cafe ako. Pero grabe, ang galing niya lang talaga. Na uy, wait lang, kakain muna ako. Change topic. May mga tao. Sausaw ko na lang yung sausage sa para tumam. Okay. Thank you so much lang talaga, Lord. Meron akong katapat si ate girl. So hindi ako pwedeng iyak kasi nakakahiya. Pero ayun lang talaga. I'm just na-amaze lang ako kung paano parang God moves in mysterious ways, no? In ways na hindi natin ma-imagine. Kasi parang feeling ko ang daming parang points sa buhay ko na parang bakit hindi binibigay sa akin? Meron pala siyang ibibigay, may plano pala siya. So lahat ng mga failures, lahat ng mga pains, kailangan ko pala siyang pagdaanan. So I am a better person when the time is right, no? Kasi kung binigay niya rin sa akin yung pagvo-vlog nung bata pa ako, hindi rin. Kasi bata pa ako, parang i-take for granted ko lang siya. Parang igagastusin ko lang siguro lahat ng pera ko. Pero ibibigay niya talaga when He thinks you are ready. So kung ready ka na, that's when He will give all the blessings. So kung meron din kayo mga wishes, maybe God is really preparing you for the big blessings. And you just have to prepare yourself. Lahat ng mga pinagdadaanan mo, it's actually leading you to where He wants you to be. Ayoko na, naiyak na naman ako. And yeah, I'm just happy that I'm in this position right now. Thank you, Lord. Thank you for bringing me here and for always guiding me along the way. Yan lang. Kain na ako. Ayoko nang umiyak. So, kain na ako. Wait lang. Anong kakainin ko? Egg na lang. Egg. Makasabi ng waiter, pangit ba yung lasa ng pagkain namin? Ba't naiyak ka? Kasi kung pangit, pwede naman namin i-reheat. Sorry, hindi naman pangit yung nyo. Nagiging emotional lang ako because ang ganda ng mga na-experience ko. Cheers. Cheers. Guys, nag-decide ako hindi na muna ako bibili ng damit kasi naayos ko na nga pala yung mga damit ko sa luggage ko. Pag bumili ako baka makapal, may hirapan ako pagkasyahin. Sa Kazakhstan na lang siguro ako bibili if ever para maayos ko pa yung luggage ko. Mahirap na ayusin yung luggage ko. Nakaayos na yun, inilock ko na. So, ayoko na magdagdag ng another luggage. Baka maguluhan pa ako. So, lakad-lakad lang tayo dito. Last few hour kasi may flight na tayo. Going back to Kazakhstan later tonight. 1 hour yung biyahe from Kyrgyzstan to Kazakhstan na plane. Sasakyan natin, I think Air Astana ulit. Lumig. Yan yung mall kanina kung saan tayo pumasok. Sorry. Bishkek Park. Yan na. Pero I decided na maglakad-lakad na lang dito. Kasi last few hours, actually 2 hours na lang. Last 2 hours in Kyrgyzstan. So gusto ko na i-feel yung vibe niya. Lakad-lakad na lang tayo ulit. May mga restaurant nila guys, nababalot na ng snow. Tapos yung mga shops, naging decoration na yung snow. No? Nagko-complement naman siya sa mga shops. Tignan niyo yung mga yellow, namumuo na siya sa ilalim ng kotse, no? Ayun, no? Nagfo-freeze na siya. So ang feeling talaga para kang nasa loob ng isang fridge, no? Pag ganitong negative degrees. Kasi below zero na siya eh. So nasa freezing point na ba to? Hindi ko alam, hindi mo ako magaling sa science. Basta parang ang feeling nasa loob ka na ng freezer. Hindi ko na kinaya, ganito na ako kasi yung tenga ko parang mapaputol na yung tenga pag hinawakan mo, parang matatanggal na siya. Sinilalagay ko na to para ma-protect yung tenga ko kasi baka mamaya mag-freeze na rin siya.
Tsaka yung leeg, parang importante yung leeg kasi lamigin kasi yung leeg, di ba? So dapat na tatakpan siya para hindi ka masyadong lamigin. Pero kaya pa naman ng kamay ko, ilalagay ko lang sa bulsa ko. Actually, mga locals, hindi sila masyadong nag-gloves. Yung nag-gloves lang yung mga bata. Pero for us Filipinos, parang kailangan na natin ng gloves. Kasi ang sakit na sa kamay eh. Pero ako, lalagay ko na lang sa bulsa pag di ko na kinakaya. So if magsi-Central Asia kayo, pwede nyong isama yung Tajikistan. Hindi ko na siya nasama kasi kulang na sa oras ko. Actually, initially, nung nagpaplano ako, dapat kasama yung Tajikistan. Like 7 days sa sa Kazakhstan, 7 days sa Uzbekistan, 5 days sa Kyrgyzstan, tas mga 4 or 3 days yata sa Tajikistan. However, nagkaroon kasi ako ng work sa Philippines. So, hindi natuloy yung plano ko na 23 or 24 days dapat ako dito. Naging 18 days na lang siya. So dahil naging 18 days na lang ako, kailangan kong mag-cut ng isa. So Tajikistan yung na-cut ko kasi masyado nang gahol sa oras. But ngayon meron naman akong 2 full days na remaining. So ang gagawin ko, babalik ako sa Almaty. May option ako dapat na. Option number 1, magstay ako longer sa Kyrgyzstan. Option number 2, pumunta ako sa Tajikistan pero 2 days lang. Or option number 3, bumalik ako sa Almaty kasi yung flight ko is nasa Almaty. Since first love ko yung Almaty, like sobrang na in love talaga ako sa Kazakhstan. Tapos nung paalis ako ng Kazakhstan, nabitin talaga ako. So sabi ko, nag-book ako na okay, sige, babalik ako ng Almaty. So ang option ko is bumalik ng Almaty kasi parang feeling ko I'm not yet done with Kazakhstan. Pero kung may more time lang ako, pupunta pa sana ako sa Tajikistan. Pero I recommend kung gagawin nyo tong Central Asia, mag-start kayo sa Kazakhstan. Pwedeng Kyrgyzstan yung next, no? Kazakhstan, tapos dito agad Kyrgyzstan. Tapos pangatlo nyo Uzbekistan. Pang-apat nyo Tajikistan. Kasi sa Uzbekistan merong train or direct flight going to Tajikistan. Mas madali pumunta ng Tajikistan from Uzbekistan. So yun yung mararecommend ko. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan. Tapos kung babalik kayo sa Kazakhstan for your flight, hindi balik ng Kazakhstan. But hindi kasi kaya ng oras. May trabaho tayo sa Philippines, which I'm grateful. So balikan na lang natin yung Central Asia, yung mga hindi pa natin nagagawa dito. Sobrang minahal ko naman yung Central Asia. So for sure, babalik ako dito. Check kasi ako ng flight from Kyrgyzstan to Tajikistan. Sobrang mahal. Wala akong makitang direct flight. So, lagi siyang connecting flight. Laging pupunta sa Tashkent, sa Uzbekistan. Tapos, chinecheck ko online mga 35,000. So, sabi ko, parang ang mahal ng flight para sa 2 days, di ba? Tapos, 2 days na lang yung free day ko. Tapos, yung 1 day, magta-travel pa ako. So, parang 1 day lang ako sa Tajikistan. Tapos, ang mahal ng flight. Sabi ko, wag na. Babalik na lang ako sa Almaty. Next time na lang yung Tajikistan. Tignan nyo yung mga bata kahit winter, no? Enjoy na enjoy sila. Nagduduyan. Naglalaro sila sa may swing. Oh. Inahawak-hawakan pa nila yung yellow. Okay, naka-gloves naman sila, which is good. Pero ang saya naman sa park nila. Oh. May mga libreng paganito si Mayor. Wala, may nahulog. May nahulog na bata. Yan yung park. Actually, nagpapatay na lang ako ng oras. 4:06 na. Kailangan ko umalis dito ng 5. Naglalakad-lakad na lang ako dito sa park na malapit lang sa hotel. Tapos mamaya, susunduin yata ako ni Mr. Murat, yung tour guide natin, no? Actually, wala sa usapan namin na susunduin niya ako. Pero gusto niya talagang, sabi niya, hindi susunduin kita. So, sige, papasundo na lang ako. Tapos, siguro bibigyan ko na lang siya ng extra. May natitira pa akong cash dito. So, ibibigay ko na kay Mr. Murat lahat ng natitira ko na cash. Kasi hindi ko na rin naman ito magagamit. So, ayan. Guys, time to say goodbye to Mr. Morat. Thank you so much for your help. If you also need a private tour guide here, I will put Mr. Morat number in the description box. Thank you so Highly much. recommended. Thank you, sir. Thank you for visiting my country. Thank you. I wish you good luck. Thank you. Yeah, thank you. I hope to see you again next time. Thank you. May God bless you. You too. Bless you and your family, mother, father, and brother, sister. Is grabe, hinatid pa talaga tayo ni Mr. Morat dito sa as in check-in counter, no. Pumasok pa siya ng airport. Sabi ko nga i-drop niya na lang ako doon sa baba. Hindi, nag-park pa talaga siya. Hinatid pa niya tayo dito. Very VIP treatment. Sobrang bait ni Sir Morat. So binigay ko na lahat ng natitira kong cash, mga 2,000 plus sompa yata yun, so mga 1,000 plus pesos pa. Sabi ko sa'yo na yan, sir, maraming salamat sa paghatid sa akin dito. Tapos ayan, check-in counter ng mga flights nasa second floor.
tas sa third floor yung departure. So akit tayo, naka-check-in na ako, Air Astana. 23 kilos yung luggage nila, pero ano lang ako, actually 18 kilos lang ako, 18.5. Tapos may binigay si Sir Morat sa akin na prutas. May nabigay siya ng apple tsaka dried apricots from his garden daw. So sabi niya bigay ko daw sa mga kapatid ko, sa mama ko, ganyan. Ang bait ni Sir Morat. So ayun, mga 1 kilo yan, lagpas 1 kilo. So naging 20 kilos na yung luggage ko. Pero 23 naman yung Air Astana. So may 3 kilos pa ako na extra actually. Thank you so much, Mr. Morat. So tara, biyahe na tayo papuntang Kazakhstan, Almaty. Third floor daw eh. Paano papuntang third floor? Dahil nakalusot na tayo sa immigration. Wala namang question, no? So yung process lang, check-in. Pag mag-check-in kayo, ayun lang, kikiluhin lang yung bag nyo, tapos passport. Tapos kailangan mo lang mag-picture. Tapos pag na-picture ka, parang syempre makaka-capture na yung mukha mo. Tapos bibigyan na yung boarding pass. Pagkabigyan ng boarding pass, from second floor, umakit lang ako ng third floor. Una, e-gate. Yan, e-gate. So, i-scan mo lang yung QR code mo dun sa e-gate. Tapos, tingin ka dun sa camera kasi di ba na-capture yung face mo kanina sa check-in. Pag nag-match na, magbubukas yung e-gates. After nun, immigration, walang tanong sa immigration, chinek lang yung passport, tapos in-stamp na nila. After ng immigration, may another check pa, i-check lang nila yung plane ticket mo, may security lang ganon. Tapos tinanong niya lang, Almaty? So, sabi ko, yes, yun lang. Isa lang tanong niya, Almaty? Yes. Tapos, after nun, mag-iinan na ito, yung mga bag mo, i-scan mo na yan, pinatanggal yung jacket, and that's it. We're here na sa may boarding gate, duty free. Yun lang, check pa lang sa screen, and Air Astana KC110 Almaty 805 ang flight ko. Пассажиры, вылетающие рейсом 778. Wala pa yung gate. Siguro to be announced pa lang kung saan yung gate. So antay na lang tayo sa further announcement. I guess nakasakay na tayo dito sa aeroplano sa Air Astana. Actually hindi ko na-expect na may entertainment kasi 1 hour lang yung biyahe. Pero tignan nyo yung upuan na. Oh, may TV. English. Ang galing naman. Ang galing naman ng Air Astana. 1 hour. Hindi natin mawawalain yung 1 hour. Manonood lang ako ng isang movie. Bago pa matapos yung isang movie, dadating na tayo sa Almaty. See? Guys, hindi ko lang nakita. Meron palang free SIM dito. So, sa baggage counter pa lang. Diba after immigration? So, nakalagpas na ako ng immigration baggage counter. May free SIM dito. Sa Kazakhstan. Di ko or bago ba sila dyan? Yan, free SIM card. As in, libreng-libre guys. So, pinakita ko lang yung passport ko. Bibigyan ka nila ng free SIM card with 1 gig of data. So, pupunta kayo sa Kazakhstan, pwedeng ganyan muna oh. May free SIM card, tas baka may number kayo dyan. Yung makakuha nyong number, i-register nyo sa WhatsApp para magamit nyo yung Yandex Go. Ako, kahit dahil na-register ko na yung Yandex Go ko sa Uzbekistan, gumagana na siya yung Yandex ko dito sa Kazakhstan, sa Kyrgyzstan, kahit saan. Pero ang galing, may free SIM card guys with 1 gig of data. Tapos pag need mo daw mag-load ng more, i-scan mo lang yung QR code na to. So at least may 1 gig na tayo dito. Ano lang naman ako, 2 days lang dito, baka sakto na tong 1 gig na to. So yun guys, ang biyahe from Kyrgyzstan to Kazakhstan, para 30 minutes lang pala. Ang bilis tong plane. Parang wala pa akong 20 minutes sa movie na pinapanood ko. Dumating na agad kami. So 30 minutes lang palang biyahe. So recap lang, ayan. Immigration, tapos sa baggage counter may free SIM card, i-claim nyo muna yung free SIM card, register sa WhatsApp para gumana yung Yandex nyo. Pagkadating nyo, may restaurant dito, ayan, may mga money changer kung meron kayo madalang mga peso, US dollar, but may ATM doon. At pwede kayo mag-withdraw ng ATM just like what we did last time. Ayan, dito na yung exit. May mga nag-aalok na mag-taxi-taxi dito, wag kayong pumayag sa mga ganun. Dapat gawin kayo ng app para iwas scam, okay? Yes, mag-withdraw lang ako ng roughly mga 3,000 pesos. So, instead of 30,000, kasi 2 days lang ako dito. Mga 1.5 per day lang tayo. So, instead of 30,000 tenge, titry ko ng 29,000 para barya agad tayo. Try ko kung gagana. So, last time dito ako nag-withdraw sa itong black. Itong Freedom Bank. Diyan ako nag-withdraw last time. Pero yung ibang mga Pilipino dito sa green, gumana naman sila. Pero dito lang ulit ako. I will still use my GCash Visa card. Pwede pala dito, may nakita ko small denomination of banknotes. Pwede pala kayo mag-decide ng small denomination. Sige nga, 11,000. Mga 29,000 yung kailangan ko eh. Pwede ba ako maraming 1,000? Siguro, mga 2. Okay. 19 na, diba? Sige, mga 5 dito. 25. Okay na yata yan.
Sige, pwedeng ito na lang para hindi na ako mahirapan. I-10 ko na yan. O, 30,000. Try natin. Sana pwede. Please, please, please. Para hindi na ako magkubarya. Oh my God. Pwede guys. Yun na yung mga pera nila. 10, 2, 5, 10. Ang galing naman ng bangko na to. Dito kayo mag-withdraw guys. Freedom Bank yan. Freedom Bank. Charan! Nakakatuwa. Diyan kami yung mag-withdraw sa black na Freedom Bank. May option ng smaller denominations. So pumili na ako ng maraming 1,000 para hindi na ako yung minsan kasi sa taxi wala silang barya, no? At least smaller denominations na ako. Good for 2 days ko dito. I recommend. Hindi ko siya nakita nung unang punta ko dito. Saka siguro aligagay yung utak ko. Ngayon kasi parang fresh yung utak ko. Hindi ako nai-stress na gumagana yung Yandex ko. So, mas nakita ko ng maayos. Meron palang option for smaller denominations. Pag nag-withdraw kayo dito, maganda to para may barya na kayo. Okay? So let's go na, mag-Yandex Go na ako. So yun guys, si Yandex Go. Doon ulit ako sa AQ Mini Suites pupunta. Favorite ko yan eh. Tsaka konting days na lang naman ako. Tapos ito yung Yandex Go ang bayad. 3,520 tenge. Tenge na tayo ha. Back to Kazakhstan na tayo. Actually nung ako in-drive last time, in-drive, mga ganito rin yung binayaran ko. Parang less than 3,500 pa nga eh. You can explore in-drive tsaka Yandex Go. Parang same lang naman. Guys, akala ko malamig na sa Kyrgyzstan. Ang lala ng Kazakhstan. Negative 12. Alam mo, ito yung pinakamalamig na na-experience ko. Negative 12. My God. Screenshot ko yan. Mamaya negative 15. Mamaya, tignan mo pa kita. Negative 12 ngayon, no? Tapos mamaya, mga 11 PM, negative 15. May negative 16. Negative 7. Ha? Bukas ng alas 8, negative 17. Oh my God. Tsaka nagulat ako, nag-i-snow na rin pala dito sa city. At least nakita natin yung Kazakhstan nang hindi pa nag-i-snow. Tsaka pagbalik natin ngayon, nag-i-snow na siya. Nakita natin yung both worlds. Pero parang hindi ko kaya lumabas. So itlang 3 minutes na lang dyan yung driver. Wala akong choice kundi lumabas. Sige, laban tayo. Kasi parang up to 2 minutes lang pwede mag-antay yung Yandex sa inyo guys. If mag-antay siya ng more than 2 minutes, may matcha-charge na kayo. May extra bayad na. So puntahan na natin siya. We're back. We're back to Kazakhstan but now with snow. Tayo nagbabalik. Looks familiar. Ayan yung ating hotel dito sa Kazakhstan, no? AQ Mini Suites. Nabook ko lang siya ulit ng mga around 1,000 pesos per night. Private room in a hostel. You can use my code, of course, Marvin sa Mako Clock, to get 5% discount sa inyong mga hotel bookings sa ibang bansa. So para lang tayong na-evict, no? Na-evict tayo sa bahay ni Kuya. At ngayon tayo nagbabalik as a challenger. Challenge natin yung mga housemates, but this time it's a different vibe. Charan! Ibang-iba, no? Ibang-iba ang vibe natin for today's video. So nag-i-snow na dito sa harapan ng hotel. May mga snow na rin dyan. And we are back. Looks familiar. Parang itong wala nang masyadong pagod itong pagkabalik ko sa Kazakhstan kasi alam ko na yung magagawin, alam ko na yung Yandex, alam ko na yung lugar. Easy peasy. We're back to my comfort place here in Central Asia, Kazakhstan. Parang sobrang komportable ko na sa Kazakhstan, sa Almaty. Guys, ready na kayo sa room tour natin? I'll give you the best room tour, the best room. Malaki to ha, so baka kainin na yung mga 30 minutes tayo mag-room tour dito. Wait lang, sarahan natin para may element of surprise. Charan! Is a light, is a sky, is a sea. So it's a very small room but at least private, diba? Ito yung higaan mo. Meron kang mini table dito kung nahihiya kang kumain sa labas. Pwede kang magtrabaho dito, may saksakan. Ganyan yung saksakan nila, yung dalawang bilog. Ayan guys. Tapos, pwede kang maglagay dito ng iyong mga gamit. Ayan. Ayan. May mga locker dyan. Small bags. Pero, meron din naman mga locker dito. Ayan. Depende sa 303 ako. So, dyan. May mga locker din dyan. Pwede mong ilagay yung mga big gamit mo. Pero, na-try ko na last time. Hindi ko makasya yung aking bag dito. Kasi nga mataba. Mataba kasi bag ko. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko na lang siya dito. Ayan. Sa gilid na yan. Tapos, okay naman. Nakaka-move naman ako kahit pa paano. Common toilet for the guys. Ito pang lalaki, no? Ayan. Pwede dito yung mga poop area.
poop area, shower area. And ito yung parang kung gusto mo lang toothbrush and all that. Separate yung mga pambabae. Itong CR na to pang lalaki lang. Na-discuss teacher yan. Na-discuss ko na naman to sa inyo last time, di ba? Ito lang ulit yung hallway, guys. Hindi ko pa kayo nasasabihan kung magkano yung total na nagastos ko sa Kyrgyzstan. Sige, isa-summarize ko later, no? Tapos para maisabihin ko rin kung magkano yung total na nagastos ko sa Kyrgyzstan. Kain lang ako. Magdi-dinner lang ako. Nagugutom na kasi ako. Yan, we're back. This mirror selfie. Boosh. 303. Nasaan yung locker ko? Ang pagka-check-in ko, sabi ng may-ari, di ba nandito ka lang? Di ba nandito ka lang last time? Sabi niya, oh yes, sabi ko, yes, nandito ako. Nagpunta ako ng Uzbekistan, Kyrgyzstan, and medyo natandaan niya siguro yung mukha ko. Palaboy-laboy kasi ako dyan sa working area. Ay! Malakas yung internet dito. Yung sa Kyrgyzstan, yung hotel ko, ang bagal ng internet. Wala talaga akong napasa mga files sa editor ko. Like, nagko-coffee shop pa ako dito sa AQ Mini Suites. Ang bilis ng internet dito. Mapapasa ko na yung mga pending ko. Just in case na miss nyo lang, guys. Ito yung itsura niya. Ito yung living room. Ayan. Pwede kong tumambay dyan. Pwede kayong magtrabaho-trabaho doon. No? May mga saksakan dyan. Ayan. Dito kung kaibigan kayo, magkwentuhan kayo, pero wag kayo masyadong maingay. Strict yarn. Andun yung front desk. Ito yung kitchen. Libre yung breakfast dito, di ba? 1,000 pesos lang, may libre ka ng breakfast. So, dyan siniserve yung breakfast every morning. And this is the working area. Pero ngayon, parang wala naman nag-work. Parang naka-chill lang sila, nakatambay. Ganda, di ba? I love it. So, doon yung mga kwarto. Diyan. My God. Diba? May mga snow na talaga dito. Naalala niyo pa ba to? Dito yung AQ Mini Suites, maglalakad tayo papuntang Novotel Ibis. Yan, kasi dyan yung usually pag nagbubok ng Yandex or InDrive, doon sila umaano. Tapos minsan nagmamadali tayo dito kasi andyan na yung driver, kasi kakancel niya lang pala. Yeah. We're back to my happy place, Almaty. Ay, Diyos ko, parang komportable na ako dito, parang feeling ko dito na ako nakatira. Woo! Ganda, oh, ang ganda ng city, di ba? Ganda rin pala pag snow. Lalo na siguro din bukas kasi mas kita natin. Ate, -12. -11. Bumabawas naman ng konti. Pero negative pa rin. Ang lakas lang ng loob ko, dapat meron na kayong mga bonnet, mga earmuffs, tsaka gloves. Ako palaban lang talaga. Hala! Oh my God! Yan. Ito na yung Novotel Ibis. Tignan nyo, napuno na pala ng snow dito. Ayan, dyan ako nag-aantay ang mga Grab usually dito. Hala, it's beginning to look a lot like Christmas na rin pala ang Almaty. Ayun, may mga budget dyan, Ibis or Novotel. Ito yung una natin nakita ng pagkakadating natin na parang sabi ko parang social. Baka deserve na natin kainan ngayon. Ang nagbabalik, mas may budget, charing. Pagkabalik mo, mas may budget ka na. Kumain ka na sa mga social pala, charing lang. Ay, ito yung favorite ko na Korean. Ayan, si Korean street food. Daming tao. Marami pa rin talaga siyang tao. Favorite talaga siya tambayan ng mga tao dito. Ayan, Korean street food. Ayan. Ito pa rin ang tao. Parang gusto ko ng Korean food. Ay, gusto ko ng bulgogi. Check ko muna kung may makita tayo mas maganda dito. Pero parang tinatawag na ako ng Korean street food. Ayan guys, ito yung street na to, di ba? Dito lagi maraming tumatambay. Pero ngayon, tignan mo, walang tumatambay. -11 kasi, no? Noong mga nakaraan na ano lang yun, 5 degrees. Ay hindi, 9 lang yata, no? Magkano ba yun? Magkano? Ngayon kasi negative. Ang sakit sa balat. Dati, kahit nagsi 0 degrees, hindi ako nag-hit, hindi ako nag-thermal sa pamaba. Nag-thermal lang ako sa pantaas, sa pamaba hindi. Pero ngayon na negative, ang sakit sa legs. Parang every time yung pantalong ko sumasayad sa skin ko, parang tinutusok ako ng karayo. Ang sakit niya. So pag mga ganito na, ay nako, pag magkakasaksan kayo ng December to January, feeling ko mga ganito na yung weather. Ang sakit pala sa balat.
Para mas okay yung last week of November. Yung malamig siya pero hindi ganito kasakit. Ito ang sakit niya, Bi. Yung mukha ko parang binobotok. Botox? Ganun ba yung pagbotox? Hindi ba ako nagpapabotox? Pero ganun ba yung pagpabotox? Parang needles? I'm not sure. Yan, wala tayong tao ngayon. Wala tayong mga pogi. Di ba dito yung mga pogi na nakasalubog natin ng isang ano? Kaso sa sobrang lamig, pati yung mga pogi tinamad tumambay. Hindi rin pala maganda yung sobrang lamig. Walang pogi. Oo. Tara, uwi na tayo. Sorry. Walang nakatambay ang tahimik. Meron naman konti pero nung last time kasi nagtutumpukan sila dito, no? So, ganyan. Wala, retreat tayo guys. Initiate retreat. Ang sakit ng negative 11 sa tenga. Para siyang mababali, ganun. Hindi carry ng pagmamayabang ko. Sabi ko pa naman, hindi kaya ko to. Mahilig ako sa malamig. Pag negative 11, hindi pala carry. Lamig, sakit sa tenga, sakit sa bit. Lahat masakit. Masakit yung tenga mo, masakit yung binti mo. So, tara, pasok tayo sa restaurant. At least nakita natin, no, yung vibe niya. Buti na lang naabutan natin siya ng hindi pa ganito kalamig, no. Mas masaya din pala yung hindi ganito kalamig, guys. Kasi although ito ngayon may mga snow na siya dito, pero wala namang nakatambay. Kasi paano ka tatambay kung may snow dyan, di ba? Hindi sila makaupo. But at least nandiyan pa rin yung Christmas lights. Yan guys. This is a warning, no, sa mga pupunta ng kasaksan ng December, January, maybe February. Full gear ang kailangan. Pati earmuff. Yung tenga ko yung pinakamasakit. Actually, yun yung pinaka hindi ko kaya. Yung tenga ko. I-full gear nyo yung sarili nyo. Sige, dito na ako sa Korean street food. hindi kaya ng self. Sobrang lamig. Okay guys, craving satisfied. No? So kakain tayo ng bulgogi dito pa rin sa Korean street food. May free na sabaw and then soup. So magkano na nga ba ito? Ayan, so yung bulgogi is 2,100 tenge. So mga 240 pesos. Tapos itong iced tea, mga 60 pesos. So 240 pesos plus 60 pesos, 300 peso meal here in Kazakhstan. Kain na tayo. Naiiyak ako magsasalita. Ang daming tao sa paligid ko. Yung microphone ko na iwan ko dun sa bag na kakadating ko lang, di ba? Nasa isang bag yung microphone. I'm so sorry. Cheers tayo sa bulgogi. Ang init, wait lang. Ay, bulgogi siya. Tapos meron mga japchae. Pakita ko. Siguro yung ginamit lang nila na parang pangtakal. Merong japchae. So nasingit lang pero walang japchae. Ay, meron yata eh. Meron pala mga pakonti-konti. Japchae. Ay, ang sarap ng bulgogi nila. Matamis-tamis na maalat-alat. Harap. I love. Sarap. Gusto ko yung mga ganitong lasa. Yung medyo tamis alat. Asing alat. Tama. Tamis alat. Imagine 300 pesos lang, di ba? May pagkain na kayo dito at may drinks na kayo sa Kazakhstan. Yung free nila ng soup may mga konting karne. So happy. Cheers na tayo guys. Kakain na ako. Naiyan na kasi. Daming tao. Cheers. May tour guide natin sa Kyrgyzstan, si Mr. Murat. Nag-chat na naman siya. Sabi niya, hello Mr. Marvin, are you already in Almaty? Grabe, para talaga siyang tatay. Alam mo yung parang kinakamusta niya ako lagi. Tapos parang everyday na nasa Kyrgyzstan ako, lagi siyang nangangamusta ko anong ginagawa ko or kung need ko ba ng help, anong mga pupuntahan ko. Sobrang maalaga ni Mr. Murat. Kahit hindi lang siya like talaga fluent talaga mag-English, pero ramdam mo yung puso niya, yung concern niya sa'yo. Sabi ko, ano ba to si Mr. Murat? Kahit nasa tapos na yung tour namin, no? Nandito na ako sa Kazakhstan, nangangamusta pa rin siya. Sabi, parang nangangamusta lang siya kung nakarating na ako dito, kung kamusta na ako. Nakakatuwa si Sir. Oh my gosh, nandito na naman si Nanay. Ay, 11 degrees na, nandito pa rin si Nanay. Actually, nagtitinda siya ng bulaklak, pero meron din siyang baso na parang at the same time, pwede kung gusto mo magbigay ng something. Ayan na. Ayoko lang ipakita yung itsura niya natin. Yan. So meron siyang tindang mga flowers, pero meron siyang basong hawak-hawak na if willing ka magbigay ng something. Sige, nakakaawa naman si Nanay. Alam mo, parang every night na lang kahit negative na. Ate, negative 12. Negative 12. Sinong bibili ng bulaklak, di ba? Sige, bigyan nga natin.
Ano lang pala na winidraw ko ng cash. Konti lang. Sige, magki-credit card na lang ako. Pwede namang i-credit card. Ay, Diyos ko. Life is really unfair. Ito lang yung winidraw ko ng cash, di ba? Pero, sige, bigyan na natin sa kanya. Magkano ba 5,000? Mga 500 plus pesos siguro. May credit card naman eh. Ay, Lord. Excuse me. Ой, спасибо, спасибо. Вот я говорю, Merry Аллах Christmas. пошлет. Yeah, Merry Christmas. Спасибо, Thank you. Merry Christmas. Я говорю, Yeah. Аллах пошлет. Merry Christmas. Спасибо. Oh my God. Sabi niya na parang, siguro, hindi ko naintindihan yung sabi niya, pero gumanon siya siguro parang, God bless you, or parang thank you, gano'n na. Simula day 1 ng pagpunta ko sa Kazakhstan, lagi yan siyang nandyan. Kahit anong degrees, nagbibenta siya ng flowers. My gosh. Dumaan ulit ako. Actually, bumili lang ako ng tubig. Tapos dumaan ako sa kinanay. Tapos, nagbow siya ng super bow na bow. Ang dami niyang sinasabi na parang, thank you, siguro ganyan. Hindi ko kasi naiintindihan yung mga sinasabi niya, pero parang sobrang grateful siya. Nakakatuwa naman. Pero anyway, itong tubig is mga 500. So mga 60 pesos yata to. Uminom lang, uuwi na ako guys. Hindi ko talaga kaya. Yung tenga ko yung nag-give up. Kaya ko pa yung lamig. Pero yung tenga ko, ang sakit na talaga. So uwi na tayo. Magko-compute na tayo ng total expenses dito sa Kyrgyzstan. Okay guys, na-summarize ko na yung mga total na nagastos natin sa Kyrgyzstan. So ito yung ating summary. So ang flight, so nag-flight tayo from Tashkent sa Uzbekistan to Bishkek sa test jet with 23 kilos luggage, 5352. Tapos yung pauwi natin, Bishkek back to Almaty via Air Astana with 23 kilos luggage, 7519. Total flights, 12,871. Nagstay lang ako sa hostel, Tashkent. Ay, sorry, hindi siya Tashkent, sorry. Bishkek to Bishkek dapat, sorry. Cozy Hotel Bishkek for 3 nights. 2616, 872 pesos per day. Pero hostel lang to guys, yung shared kami. Ang nagpamahal talaga is yung tours kasi solo traveler ako. So yung first day yung Ala Archa, tas Chunchurchak Ski, tsaka Skybridge, $130 or 7684. Tas Kokmoy yung Canyon, Insikol Lake, tsaka yung Zoo, $180 so 106. And then yung entrance fee sa Ala Archa, 200 som. Tapos binayaran ko yung tour guide, so dalawa kami, 270. Ang total na tour ko is 18,581. But if 4 persons kayo, kasi 4 naman yung kasya sa kotse na yun, actually dapat 4,647 lang per person if 4 kayo. Pero ang mahal kasi solo traveler ako. Next is food. Ayan, 500 times 5 meals. Yan yung average. Tapos yung food ko sa tour, kasi medyo mahal yung mga nakain ko sa tour, 2,500 for food in tour. So total is 5,000. Tapos visa on arrival, pagkadating ko sa Kyrgyzstan, di ba nagbayad ako ng visa, $50, 2,900. And then yung transpo, ito yung hinatid ako ni Mr. Murat. So nagbigay na lang ako ng 2,000 som. Kasi di ko alam kung kasama na siya sa tour or kasi nagbagad ng loob lang siya. So binayaran ko na lang siya 1,300. And then coffee, extra groceries, 2,000. So ang total niya 45,384. However, if 4 persons kayo na maghahati sa tour, dapat 31,000 lang siya. Ayan. Kasi yung tour kasi talaga nagpamahal no 18,000. Ayan. So ayun yung ating summary no. Since solo traveler ako, mas mahal talaga kasi sinolder ko yung buong kotse, binayaran ko yung buong kotse. Pero kung 4 kayo, dapat 31,000 lang. Pero ang binayaran ang sa akin as a solo traveler, 45,000 pesos. So na-summarize na natin no. Kazakhstan, 70 or 69,000. Sabihin mo na lang 70,000. Uzbekistan, 30,000. So 100,000 na yun. Plus Kyrgyzstan, 45,000. So parang ang total na nagastos ko is 145,000. Plus bumalik pa ako dito sa Kazakhstan no. Mura lang naman yung hotel, 2,000 plus nag-withdraw lang ako ng 3,000. So mga plus 5,000 pesos. So yun, yung ating total na nagastos. I think I will end the vlog na muna kasi baka may mga natutulog na rin dito no. So maraming salamat ulit sa pagsama sa aking vlog. I hope next time kayo naman yung makabisita dito sa mga bansang pinuntahan ko. Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, at kung kaya nyo, Tajikistan pa no. Maraming salamat guys. I'll see you again on the next one. Bye-bye!